at marinig at hindi ang iyong abang lingkod, Panginoon. I must decrease, but Thou must increase, Father. You are the fountain of all wisdom, understanding, and revelation. You are the Spirit of truth, love, and perfection. So this morning, Heavenly Father, bless Thy people, and may the Word of God be revealed, O God, and bless the bride of Christ in this place and all over the Philippines and what part of the world are watching now, Lord Jesus. In the mighty name of the Lord, we ask this. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Please be seated po. Praise the Lord. Una sa lahat ay nais kong bumati ng isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa inyo. Amen. Lahat po ba ay masaya ngayong umaga? Praise the Lord. Salamat, Pastor Luke, sa pag-invite at pagtanggap. Good to see you and your family, no? Sa lugar na to. And also yung mga kapatiran dito at mga old-timers. Sino po yung mga old-timers dyan? Pakitaas lang yung kamay. Ayan, good to see you po, yung mga old-timers, no? At napakabuti ng Panginoon dahil kayo po ay preserve ng Diyos hanggang ngayon. Amen? Tayo ay Kanyang sinustain at pinanatili mula noon hanggang ngayon. And that is the promise of God sa Bible, na mula sa tiyan ng bahay bata ng iyong ina. Amen? Hanggang sa iyong pagtanda ay sasamahan kita, sabi ng Panginoon, at hindi kita papabayaan. Amen. Isang praise the Lord nga dyan sa mga nakaranas ng ganon. Amen. So kami po ay napadaan sa inyong munting iglesia. Papunta kami ng Mindanao. Sa totoo lang po. At ito ay aming pang third day ba? Third day? Fourth day mula sa Tarlac. At doon po ang aming destination sa Mindanao. Meron po tayong doon, Bible Mystery Exposition sa mga denominations. More or less mga 100 po na mga minister siguro ang dadalo sa ating Bible Mystery. So, nais kong hingin ang inyong prayers para sa amin, na bigyan kami ng Panginoon ng tagumpay at maliwanagan at maakay ang mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos sa denominations na naghihintay ng mensahe ng katotohanan. So, last year po, 2024, ay naging matagumpay ang aming Bible Mystery Exposition sa Mindanao. Maraming pastor ng denomination ang nagka-interest na makinig. Kaya nandito po kami ngayon, pinabalik nila kami dahil doon. At hindi lamang po yun, maraming end-time ministers sa Mindanao na dating buhaghag, hindi nila alam kung saan sila makikipellowship. No po, sa dami na ng grupo sa end-time, pero ang pabor ng Diyos ay dumating po sa atin. Gusto po nilang makipag-fellowship sa atin mula nung na-meet po namin sila last year. So this is God's favor. Kasi ako po, wala naman po akong ino-offer na support sa kanino mang ministro para sumama sa ilalim ng ministry ko at susuportahan ko monthly, pagagandahin ko simbahan. Wala po akong ganong mga programa at offer sa no? Ako ay nangangaral lang ng mensahe. Amen. I preach the truth and I believe na
Bawat makakarinig ng aking pangangaral na anak ng Diyos na naghahanap ng katotohanan, mamahalin nila ang katotohanan. And mamahalin din nila ako. Kasi hindi naman pwedeng mamahalin mo lang ang mensahe, yung mensahero hindi mo mamahalin. Tama? Because the messenger and the message are one. Tama po? You cannot love the message and hate the messenger. Amen? Pag minahal mo ang mensahe, mamahalin mo rin ang mensahero. Yes, amen. So when you love the message, you will love your pastor. Amen. Because they are one. So yun po yung aking ministry. Is to preach the truth. Hindi po ako naghahanap ng kakampi o mga mai-influensyahang mga minister sa ilalim ko para sumikat ako at tumanyag at makilala sa Amerika, sa Canada at makakuha ng suporta ng dolyar at magpayaman sa sarili. Hindi po yun ang intensyon ng aking puso. Yan ay para sa akin yan ay mga karnal na kaisipan ng isang tao. So, my aim is only to preach the truth. I believe this message, this prophet. Amen. At wala akong nais idagdag sa kanyang sinabi at alisin because we are just repeaters. Taga-ulit lang tayo ng message. Hindi na natin kailan magdagdag pa kumpleto na ang message. What we really need is the Holy Spirit to give us revelation and understanding of this message. Dahil kung ang bawat mga ngaral sana ay puspos ng Holy Spirit, bawat mga ngaral na tumatayo sa likod ng pulpito ay puspos ng Holy Spirit talaga. Ang teaching ng prophet, yung tinatawag na false anointed ones at saka true anointed ones, if you are reading the message. Medyo malalim ko dito pero let me get into that. Sa breaking ng prophet sa true anointed ones at saka false anointed ones, ang anointing parehong genuine Holy Spirit. That's right. Amen. Hindi po demonic anointing yung nasa false anointed ones. Genuine, sabi ni prophet. Genuine, yung mga nasa false anointed ones. Genuine Holy Spirit din yung dumadaloy sa true anointed ones. Amen. Kaya nga sabi ni prophet, di ba, kung nagbabasa po kayo ng message ng prophet, you can be baptized with the Holy Ghost every day and still go to hell. Amen. Right. Imagine that. Baptize ka ng Holy Ghost every day, tapos pupunta ka pa rin sa impyerno? How is that possible? Diba? Alam natin, pag ang isang tao ay baptized ng Holy Ghost, ligtas na yan, sealed na yan. Yun ang alam natin, based sa sinasabi ng kasulatan, Ephesians 1:13 to Ephesians 4:30, na tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo ng pangako. Pero ito ang sabi ng prophet, you can be baptized with the Holy Ghost every day, go to hell. Parang may question doon, di ba? That's right. Amen. What is the answer to that? Alam nyo ba? Alam nyo ba kung bakit sinabi ng prophet yun na you can be baptized with the Holy Ghost every day and still go to hell? Sabi ni Brother Branham, ang kaibahan ng true anointed ones sa false anointed ones ay yung soul ng dinadaluyan. Yung soul ng dinadaluyan. Sabi ni Brother Branham, kung yung soul nung dinadaluyang pastor ay fully submissive sa Holy Spirit at sa Word revealed, message of the hour, wala siyang dinadagdag, wala siyang binabawas sa purong mensahe ng propeta, wala siyang dinadagdag. Yun ang genuine anointing na dumadaloy sa pastor na yun. Hallelujah. Amen. Amen? Pero kapag yung pastor ay nagdadagdag, nag-aalis sa sinasabi ng mensahe, amen?
hinahaluan niya ng kanyang interpretation ng message, kaya gumugulo ang isip ng tao, nag-aaway-away, nagtatalo-talo, sisiraan, nagkukos ng division. Bagamat genuine anointing ang dumadaloy doon sa false anointed one, sabi ni Brother Branham, there is something wrong in his soul. May bagay na mali sa kanyang kaluluwa. Hindi pa siya fully converted. Yet, yung titignan mo, banal din ang buhay ng false anointed ones. Hindi naman umiinom ng alak, nagbibisyon, makikita mo sa beer house. Wala. Kita nyo, nagbabasa rin ng Bible ng message yan, nagpipray. But what is the difference, sabi ng prophet? Pag tumayo yan sa likod ng pulpito at nagtuturo siya ng mga contrary sa message ng prophet, contrary sa Bible, yun ang sign na false anointed one siya. Yes, hallelujah. Yung hindi tignan sa buhay, kasi sa buhay may kabanalan din eh. Amen. Kita mo? Pero makikita mo yan sa karakter. Yung karakter ng false anointed ones, wala siya sa stature of the perfect man. Amen. Alam niyo yung stature of the perfect man, di ba? Yung 7 virtues. Hindi mo makikita sa kanya yon. So, yun ang tatandaan po natin, mga kapatid, no? Hindi yung dahil sa siya'y hindi nagsisigarilyo, umiinom ng alak o nagpupunta sa mga makasalanang lugar. Hindi yun ang palatandaan. Ang palatandaan kung yan ay faithful sa Word of God. Sabi ni Brother Branham, Amen. Yes, hallelujah. he obeys the Word of God. He submit himself to the Word of God. He says amen to every Word of God. Wala siyang dinadagdag. Then, yung dumadaloy sa kanya, genuine anointing, at genuine din yung dinadaluyan. Amen. But then, kapag yan ay nagtuturo ng mali at salungat at contrary sa message of the hour, kahit banal ang buhay niyan, sanctified. Sabi ni Brother Branham, you can be justified and sanctified but without the baptism of the Holy Ghost. Kita niyo mga kapatid? Amen. Dando ng deception. Hindi sa denomination. Ang deception nandito sa message. Amen. Right. Mga nagkiklaim na believer ng prophet at ng message of the hour. So, mga minamahal na kapatid, medyo masakit pakinggan yun. Marami talagang tatamaan doon. That's the truth. Yes, amen. Amen. Yun ang katotohanan. And ang mga tunay na believer, alam nila yun. Malalaman nyo yan. Kasi hindi madadaya ang mga elect sa huling mga araw. Amen? Amen. So, kita natin mga minamahal na kapatid, this morning ay natutuwa ko na ang aming friendship ng inyong pastor ay actually mahaba na to eh. Buhay pa yung father nito, si Pastor Polly. Amen. Kami po talaga eh, mahaba na yung aming pagkakaibigan and ang kapurihan sa Diyos. Walang pagtataas ng bangko. Hindi ako mahilig sa away, hindi ako mahilig sa violence. Ako mahilig manggulo ng simbahan na may simbahan. I'm just mindful kung anong ginawa sa akin ng Panginoon, humayo, mag-mission, magtayo ng churches sa Kanya all over the Philippines and preach the truth. Yun lang po. Never ako nakialam sa ministry ng ibang tao. Never ako nainggit. Sila man ay marami, sila ay mayaman, sila ay nakarating sa Canada o sa US. Praise the Lord. Wala po ako doon. Amen? I'm only mindful kung anong binigay sa akin. Amen. So, hindi mo dapat pakialaman na ibang tao kung anong ginagawa nila. Pananagutan nila sa Panginoon yon. Amen? Kung sila ay nag-corrupt sa pera, nagnakaw ng pera, nagbulsa ng pera, they will answer to God sa araw na yon. Sa kanilang mga ginawa. Ginamit nilang ministry, ang popularity, ang pangalan ng prophet para payamanin ang kanilang mga sarili, pagpundar ng maraming mga properties, amen, at mamili ng mga politics ng mga pastor na kayang bili ng salapi. God forbid na gawin natin ang mga bagay na gano'n, mga kapatid. Ibaling wala ka ng kakampi, dahil sabi naman ng prophet, majority, alam niyo po kung anong majority? Minority is majority kapag kakampi mo ang Diyos.
Yes. Magkasama mo ang Panginoon kahit nag-iisa o dalawa lang kayo, tatlo. If God is with you, if God is behind you, you are majority. Dahil hindi tumitingin ng Diyos sa bilang sa dami ng tao. Tinitingnan ng Diyos kung faithful ka sa kanyang salita. Si Elijah mag-isa lang, si Micah, Jeremiah, all the prophets. Lagi silang outnumbered, di ba? Mas madami yung mga popular. Pero yung mga tumatayo sa katotohanan, kikita mo, minority lagi sila. It doesn't matter kahit mag-isa ka o dalawa. Basta tiyak ka sa sinasabi mo, tiyak mo yung tinatayo mo sa mensahe. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Amen. Hindi na yung marami kang kakampi o kabarkada, kundi alam mo na ang Diyos kasama mo sa kanyang mensahe. Amen? To God be praised, to God be the glory. So, ngayong umaga nais ko pong pamagatan ang message natin na the 9 condescendings of God. Ang siyam na pagbaba ng Diyos. At meron po tayong subtitle na the 6 condescending of God. Ang ika-6 na pagbaba ng Diyos. Amen? So, gaya ng ating binasa sa Ephesians 4:8-10, meron dito tinutukoy si Apostle Paul na pag-akyat at pagbaba ng Diyos. Tama po? Na ang Diyos ay umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, at nung bilangin ko po ito, kung ilang beses siya umakyat at bumaba, mula doon sa beginning, Genesis, hanggang sa book ng Revelation, amen, ang nakita ko po ay siyam na pagbaba at siyam na pag-akyat ng Diyos. So, hindi po natin tatalakayin lahat yan isa-isa sapagkat ito po ay isang series message. Yung gusto nyo pong mapakinggan yung ibang series ito, nasa Facebook po natin sa Bride of Christ. Pwede po kayong dumalaw. And then, doon nyo po pakinggan isa-isa yung mga series po nito at tayo po ay nasa ika-6 ngayon. Amen? So, bear patience with me this morning. At dito po tayo sa, dadako sa tinatawag na 6 condescending of God. Ika-6 na pagbaba ng Diyos. Nakahanda na po ba tayo? Praise God. Una, marami nagkakamali sa salitang condescending kasi pag tumingin ka sa dictionary, dalawa pong kahulugan nito. Condescend, bumaba, negative po yung definition niya. Pero pag tumingin po kayo sa ibang dictionary like Merriam at saka Oxford, ito po ang tamang pakahulugan ng condescending na ginamit ng propeta ng Diyos. Una, condescending means to descend from a superior position. Okay po? Everybody say amen kung ano po natin. Pangalawa, move down, lower. Bababa. At pangatlo po, bend at bumaba. Ito po talagang tamang definition ng condescending. Kasi pag nagbasa kayo ng ibang dictionary, mayroon po siyang negative meaning. Ibig sabihin, mapasama yung isang meaning na negative. But hindi po yun ang ginamit ng prophet sa salitang condescending. Ang ginamit ng prophet sa condescending ay yung pagbaba ng Diyos. Ephesians 4:8-10, siya'y nanaog at siya ay umakyat. Tama po? Praise the Lord. What is the first condescending of God? No? Ano ang unang pagbaba ng Diyos? Kaya nga may awit tayong down from His glory. Tama po? Ever-living story. Ang unang pagbaba ng Diyos, mga kapatid, ay John 1:1. Amen? What is John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yes. Okay po?
Yan po ang unang pagbaba ng Diyos. John 1:1. Anong sabi ng prophet? Ginamit ng prophet ang term na enmorpe. Ano pong enmorpe? God who changed His mask. God who changed His mask. Sa ibang paliwanag ng propeta sa kanyang mga quotation, mga minamahal na kapatid, from eternal spirit, because God is a spirit, John 4:34. Tama po? Walang laman at buto. Tama ba? Ang Diyos walang laman at buto. But in order to create the world, in order to create the universe, God must transform Himself from spirit to theophany. Amen. Tama ba? Amen. Yung theophany ang unang pagbaba ng Diyos. Kailangan niya munang magkaroon ng katawan ang Diyos na may mata, may tenga, may bibig, may kamay at mga paa bago niya likhain ang langit at ang lupa. Kaya nga ang tawag kay Lord Jesus Christ ay firstborn of every creation. Siya yung unang nilabas. At ang sabi ng Biblia, He is before all things. Colossians 1:16-17. Bago pa nilikha ang langit at ang lupa, nauna na siya. At sa teaching ng prophet, mga kapatid, God gave birth to His Son before the foundation of the world. Yun yung kanyang theophany form. Logos, sabi ni Brother Branham, ang kauna-unahang katawan at mukha ng Diyos ay kanyang iniluwal mula sa kanyang sinapupunan. Di ba sabi ng Bible? That's right. Amen. Jesus Christ is the only begotten Son from the bosom of the Father. Amen. Nanganganak ba ang Diyos? Yes. That's right. Amen. Hindi lang babae nanganganak. Amen. Kaya sabi ng Bible, tayo mga anak ng Diyos. Amen. Spiritually speaking nga lang. Di ba? Kaya nga ang tawag sa atin, mga anak ng Diyos. Kaya nga ang tawag kay Kristo, anak ng Diyos, because from the bosom of the Father came out the Logos, sabi ni Prophet. Amen. Amen? Yan ang unang condescending ng Diyos. Bumaba muna siya sa anyong theophany. Amen. Brother Branham called that theophany. Diba? Yun yung nagpakita kay Moses. Yung likuran, mukhang tao. How many remembers that? Sabi ni Moses, Amen. let me see your glory. At ang sabi ng Diyos sa kanya, magtago ka sa biyak na bato. Dadaan ako, sabi niya. Hindi mo makikita ang aking mukha, pero makikita mo ang aking likuran. Right. And it was a back part of a man. Likuran ng tao ang nakita ni Moses. Amen. Amen? Inulit niya muli yun kay Melchizedek, kay Abraham. Sabi ni Abraham, Melchizedek is the theophany of God. So, ang Diyos natin na pinaglilingkuran, mga kapatid, ay may kakayanan na magpakita bilang theophany. Amen. How many believes that? Amen. That's the message, brothers and sisters. Di tayo pwede magturo ng labas na message. That's the message. Kaya yan ang nagpagulo sa mga Jehovah Witness, two lords. Yan ang nagpagulo dito sa mensahe ng two lords. Dahil akala nila yung manifestation ng Father into theophany is another Lord. Amen. Naging dalawa. Hindi po. Amen. It is the same God, sabi ni Barbaran, manifesting His immortal attribute, because in God are many attributes. Father, Son, and Holy Ghost. So yun ang kauna-unahan niyang minanifest, yung attribute ng Son, theophany. That is the first condescending of God. At ano naging bunga nun? Ano naging bunga ng John 1:1? Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pero John 1:1 muna, bago Genesis 1:1.
Amen? Kaya nga, let us make man in our image. Nung nabasa ng Trinitarian, 3 person. Nung nabasa ng mga dating daan, 2 person. Dahil let us. Hindi nila alam ang tinutukoy doon na us ay referring to the spirit form of God and referring to the theophany form of God. Nagagawa siya ng tao na may espiritu at kaluluwa at may mukha. Amen. Gaya niya. Amen? Yes. Amen. Diyan, sumabog ang utak ng Trinitarian sa Genesis 1:26 at mga at saka 2 lords. Pero si prophet lang ang binigyan ng revelation Amen. para maunawaan niya ang Genesis 1:26. Amen. Na hindi to Trinity, hindi to Trinity, but the attributes of God from Spirit into theophany. Amen. Kaya tingnan nyo, tayo. Inside of you! Medyo, alam ko matured na kayo dito kasi yung pastor nyo mahilig naman yan sa message. So, I believe na kayo nyo nang kumain ng karne. Hindi na kayo mga bata. Di ba? Anong nasa loob ng katawan na yan? Ito, it will shake you a little bit. This is different from the teaching of the end time sa uling mga araw. At hindi ako nagpunta dito para kayo ay buluhin o confuse, but kayo ipatatagin lalo sa mensahe ng Amen. Yes, Lord. At itong mga sinasabi ko, it will oblige you to study the message. Bago lagarin mo mensahe. Because if you think you know the message, think twice. Amen. Kung sinasabi mong kilala mo ng propeta at narinig mo ng maraming tape, think twice, brothers and sisters. Ang daming mga messages dyan na malaman at karni, kaya lang hindi siya nahihahain ng mga ministers para sa mga tao. Papansin nyo, karamihan puro encouragement ang binibigay nila. Pang-hype, pang-ignite, pang-palakas. Diba? Parang motivational preaching ang nangyayari sa uling mga araw sa mga end-time churches. Hindi po. Dapat feed them with the Word of God. Amen. Ay mga pastor lamang na binigyan ng Diyos ng wisdom at revelation, makakagawa ng bagay na yan, mga kapatid. The rest, hindi po nila magagawa yan. So, yun po yung first condescending ng Diyos. Yun yung unang pagbaba. Ano po ba natin? Amen. From Spirit, He became theophany. And He created Genesis 1:1. And He created Genesis 1:26. Tingnan nyo, yun ang bunga ng John 1:1. John 1:1 produces Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. And Genesis 1:26, let us make man in our image. Amen. Amen? Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Amen. Yes. Teaching ng prophet yan. Read it. Basahin nyo po. I-search nyo sa the table. Amen? And what is the second condescending of God? John 1:14. Alam natin na ang John verse 14 ang second condescending of God. What is that? John 1:14. And the Word was made flesh. The Spirit was made theophany. This time, the theophany was made flesh like us. Pababa ng pababa ang Diyos. God condescending. Amen? Amen. Bakit siya bumaba sa second condescending? Because the first condescending, the creation of the first condescending fell. Nahulog ang original creation. Nalaglag. Amen? At hindi yan maririnim maliban ang first condescending theophany maging flesh. Dahil tayo may flesh. May blood tayo. So, ang theophany, hindi mo pwedeng patayin. And that's why the prophet of God said, theophany was made flesh in the person of our Lord and Savior Jesus Christ. Nandiyan po ba kayo? Nasundan po ba natin, mga kapatid? Praise the Lord, kung gano'n nasundan po natin. Amen? Nagwa-warm up pa lang po ako. Baka nagmamadali po kayo. Let the Holy Spirit talk to. Hindi po ako ito, no? When I speak behind this pulpit, it's not me.
It's the Holy Spirit because the Bible says, when He, the Spirit of truth, is come, He will lead you and guide you into all truth. And He will tell you things. Yes. Amen. Ipapaalala niya sa inyo ang mga bagay na sinabi. Amen. Yes. Amen. See? So if you listen to my voice, to my preaching, mga kapatid, tingnan nyo, bumabalik sa word lagi yon. Bumabalik sa message. Sapagkat hindi nang gagaling sa amin dapat ang sinasabi. Dumadaloy lang sa amin. Amen? Upang walang tao magmalaki at magmataas, kundi ang Diyos lamang. Amen. To God be praised, to God be the glory. So kita nyo, second condescending, Theophany was made flesh. Ang second condescending was to restore the first creation. To redeem the first fallen creation. Yan ang purpose ng second condescending, mga minamahal, kapatid. At nung matubos na ng Panginoon ang fallen creation, amen? Anong sabi niya? Ako'y muling babalik. Ako'y muling babalik. In what form? John 14:16-18. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. See that, mga kapatid? Amen? Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Amen. Dati God above us. Amen. First condescending. And then John 1:14, God with us. And now God in us. Amen. Amen. Hindi na above us, hindi na with us, in us. Sa loob mo na. Amen. Glory. Diba, mga kapatid? Dati doon ang kanyang trono. And then kay Jesus Christ. And now, ang kanyang ikatlong trono ay nasa puso na ng tao. Amen? Yan ang sabi ng prophet. Mga kapatid. At dito nalito, makikita na naman. Another comforter. See? Pero, the Holy Spirit is no other but Christ Himself in another attribute, condescending. Pababa ng pababa. Sa puso na ngayon siya ng tao. And what is the fourth condescending of God? Ano po ikaapat? Na pagbaba ng Diyos. After the Holy Ghost came into your heart. Amen? After bumaba ang baptism ng Holy Ghost sa day ng Pentecost, doon bumaba ang Holy Ghost sa mercy seat, sa heart ng tao, day of Pentecost. Hanggang ngayon, sabi ni Brother Branham, hindi umalis ang Holy Ghost nung bumaba siya sa Pentecost. Nandito pa rin siya. Naghahanap lamang siya ng mga vessel. Amen? Vessel, mga kapatid, na justified, sanctified, and willing to be filled with the Holy Ghost. Amen? Ngunit, kailangan bumaba uli ng Diyos sa ikaapat na pagbaba. At ano ikaapat na pagbaba, mga kapatid? Basahin natin ang Revelation 10, 1-7. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Thank you. Okay. Revelation 10, 1-7. Sabi niya rito, and I saw another mighty angel, verse 1, come down from heaven. Ano nyo, bumaba, ah? And this mighty angel clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun,
and his feet as pillars of fire. Sabi ni Prophet Branham sa kanyang message na itong mighty angel na to, na may rainbow at nadadamitan ng cloud, amen, at may rainbow sa palibot ng kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw, at ang kanyang mga paa ay gaya baluti ng bakal. Itinuro ni Prophet Branham yan saan niya tinuro yan? I-refer itong Revelation 10:1, itong mighty angel. Idinugtong po ito ni Prophet sa Revelation chapter 1, yung Son of Man in the midst of the 7 golden candlesticks. Sabi ni Prophet, yung angel na to at yung Son of Man sa Revelation 1 na nasa gitna ng 7 golden candlesticks, they are one and the same person. Everybody say, praise the Lord, kung nawa po natin yun. Isang persona po yan, sabi ng Prophet. Amen. Si Lord Jesus Christ. Amen po? Sunod na po ba natin yun? That is the fourth condescending of God. This time, ay meron siyang dalang open book. Bukas na aklat. Amen? Sabi rito, sa verse 2, and he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. Cried with a loud voice as when a lion roared. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Kita niyo po mga kapatid, mapapansin niyo po ito, itong mighty angel na to, sumigaw ng isang malakas na tinig, amen? At ang kanyang kanang paa ay nakatungtong sa dagat, right foot. Pansin niyo po, kanang paa nakatungtong sa dagat. At ang kanyang kaliwang paa ay nakatungtong saan? Sa lupa. Anong paliwanag ng prophet tsaka ng Bible sa dagat at tsaka sa lupa? Ang paliwanag ng prophet sa dagat ay multitudes of nations. At ang paliwanag ng prophet sa earth ay ang United States of America. Amen. Ibig sabihin, nung bumaba ang mighty angel, Jesus Christ, in the person of this great mighty angel, he is now claiming the names of the bride written in the open book. From the nations, from America, tinatawag na isa-isa ang kanilang pangalan sa ilalim ng ikapitong tatak. Because the prophet of God said, the bride is called by the mystery of the 7th seal. And the prophet of God said, the 7th seal is the coming of the Lord in twofold. Appearance and literal coming. Amen. Amen? Yes, hallelujah. Sundan po ba natin yun? So itong fourth condescending, ito yung appearing of the Lord. Yes. He is appearing in the form of this mighty angel. Kailan? Ang sabi ni Brother Branham, 1963 ito. Dahil set ang mountain sa sunset, kung saan bumaba ang mystery cloud, 26 miles. Sabi ni Brother Branham, that's when the mighty angel came down in 1963. Amen? The appearing of the Lord. Simula siyang lumitaw, dala ang isang bukas na aklat para tawagin na ang mga nakasulat doon na pangalan. Bakit? Sapagkat yung book na yun na nakabukas, sabi ni Byron, that's the Lamb's Book of Life also. It is also the Book of Redemption. Amen. It is also the title deed book of Abstract. At doon din nakasulat ang mga pangalan ng mga third bride. Amen. Ano, alam niyo ba yan? Read that. Sinabi ni Prophet. The first bride was deceived in Eden. The second bride was deceived in Pentecost, doon sa Nations 3:25. Amen? At itong second bride na na-deceive ng denominations, sila yung nang-de-deceive ngayon sa third bride. Sino yung third bride? Yun yung second bride na ni-restored ng Panginoon sa pating panahon, sa message ng prophet. Of course, maraming tao gumagamit lagi ng second bride. But if you read the message of the prophet, the second bride was deceived.
And the second bride that was deceiving the third bride by means of the word na dinagdagan nila. Amen. Hallelujah. Kayong mga merong message mo, i-type ngayon, third bride, second bride. Lalabas mo yun. Although isang quotation lang yun, pastor, pero sinasabi ng prophet doon na ang mga nang dideceive ngayon ay ang mga deceived second bride. Tingnan nyo, di ba? Dami nagpapanggap na bride ngayon. Right. Tama? Dati sa Facebook, isa lang ang bride. Ngayon, ang dami na. Pag kada open mo, puro bride na lahat. Halos, lahat ng grupo. Bride na rin, gusto maging bride. Amen? Kaya yung nagtuturo ng mali, bride. Di po ba? Kasi sabi ng prophet, the second bride was deceived, and she was deceiving. She was trying to deceive the third bride by the word. Magamit din siya ng mensahe at Biblia, pero misinterpreted ang kanyang interpretation. Yan ang mga nangsisira, nang didivide ng churches sa huling mga araw. Okay? I hope na hindi ito mabigat sa inyo, mga kapatid. Kayang-kaya nyo na ito. Amen? Amen. Yes. Gano'n nakatagal ang message na ito rito? Matagal na, di ba? Amen? Praise God. So I do believe na ang mga ngipin natin masyado nang matitigas. Kayang-kaya na natin manguya ng mga solid na mga karne. Amen? Praise God. To God be praised. To God be the glory. So what is the fourth condescending? Revelation 10:1-4. Yan ang fourth condescending, mga minamahal na kapatid. Dito nahilo ang mga parusya at saka mercy seat is over. Kasi bumaba na daw si Kristo 1963. Tama, pero merong kulang. Ang sabi ni Brother Branham, nung bumaba ang mighty angel ng 1963, hindi kasama yung corporal body. Ang corporal body na iwan sa trono. Yes. Amen. Ang bumaba ay yung kanyang fullness ng spirit. Doon nagkamali ng latag ang mga parusya, rapture is over. Hindi po. Nandun pa sa trono nakaupo yung corporal. Ang sabi ni Brother Branham, kaya sigaw ng how long? How long? Ang mga souls under the altar kasi inaabangan nilang tumayo sa trono yung corporal form. Dahil alam nila, pagtayo ng corporal body na yun sa throne, sila'y bababa rin sa lupa. Amen. Hallelujah. At tatanggap ng corporal form from the ground, brothers and sisters. Amen. Kaya puro how long. At hindi lamang ang mga souls under the altar, sabi nga ni prophet, ang souls under the altar ay ang mga Jewish. Tama? Yes. Take note, kulang ang inyong informasyon. Brother Branham, the prophet of God said, ang bawat believer na namamatay ngayon, pag namatay ka, you go to that soul under the altar too. And you will wait there na tumayo yung corporal body ng ating Panginoon Jesus. See that? Ang turo sa atin, puro Hudyo lang nasa soul under the altar. Hindi yun kumpleto. Mali yun. When you die now, sabi ni prophet, you go to the souls under the altar and wait there for the resurrection. Amen. Diba si Pastor, kung nasundan natin sa message ng prophet. Sabi ko sa inyo, ang daming mensahe sa prophet. Malalim, hindi pa masyado natatake ng mga tao sa mga araw. But the Holy Spirit wants to tell these things because this is the teaching of the Holy Spirit. Hindi pwedeng itago to. Amen. Ito ay puso ng Holy Spirit. Hindi na pwedeng ilihim ang mga bagay nito sa kailangan to ng bride sa uling mga araw. Yes. Amen. Amen? Hindi yan nilagay yung mga mystery dyan na walang kwenta. Hindi yan nilagay yung mga parable dyan para gawin lamang natin basahin at hindi natin maintindihan. It was there for that purpose. Sabi ni Brother Branham, ang rapturing faith nanggagaling sa mga mysteries malalalim na mensahe na ibinigay Amen. ng Diyos sa nobya ni Kristo. Amen. At saan nanggagaling ang langis? Nanggagaling sa fivefold ministry na nadaluyan ng pure message. Amen. Yan yung mga naiwan sa rapture na five foolish virgin. Di ba sabi, wala silang langis. Anong sabi ng Panginoon? Go to them that sell oil and buy. O di ba? Lumabas yung five foolish virgin. Naghanap ng mga nagbibenta. Walang nabili. Kasi tapos ng rapture. Wala nang nagbibenta ng langis. Amen.
Tingnan niyo yung 2 olive trees na nasa side ng 7 golden candlestick. Dinadaluyan ng langis ng olive, sabi ng prophet. Dumadaloy doon sa 7 candlesticks. Saan unang dumadaloy yung Holy Spirit? Sa kanyang prophet, sa kanyang fivefold ministry. Tumutuloy sa church. Kaya kung ang preacher, ang mga ngaral mo, hindi nadaluyan ng pure revelation at Holy Ghost, wala ring langis sa'yo. Nadadaloy. Amen. Kaya lang may dumadaloy sa'yo kasi may dumadaloy sa mga ngaral na true anointing ng Holy Spirit. Kaya sabi niya, go to them that sell oil. At ang Diyos nagbibenta talaga siya ng mga goods niya. Buy of me, sabi niya, ng gold tried with fire. Buy of me white raiment. Buy of me I'm so, para makita ka ng maniwala. Diba? Bibenta talaga ang Diyos. Sa lumang, di ba sabi niya, come buy bread. Sabi niya, without money, without price. Sinong taga-benta ng Diyos? Ang tunay na membro ng fivefold ministry. Sila ang taga-benta ng mga goods ng Panginoon. Sila nagbibenta rin ng mabuting damit sa iyo. Sila nagbibenta sa iyo ng eyesight para mas malinaw ang pangunawa mo sa mensahe at sa kaguluhan sa huling mga araw. Amen? Ganun lang kasimple ang mensahe, mga minamahal na kapatid. That's why when you are filled with the Word, you are filled with the Holy Spirit because the Holy Spirit and the Word are one. Hindi ka pwedeng mapuspos ng Holy Ghost na hindi ka puspos ng salita ng Diyos. Sapagat ang Holy Ghost nagpipid yan sa Word. Hindi lumalapit ang Holy Ghost sa mga taong hindi puspos ng salita ng Diyos. Hindi lumalapit ang Diyos sa mga taong puspos ng maling aral, maling doktrina. Amen? So para mapuspos ka ng Holy Ghost, magpakapuspos ka sa mensahe na salita ng Diyos. Amen? That is the fourth condescending of God, my brothers. Tapos na yan. Dumating na. Amen? Nagkamali pa ng interpretasyon mga tao. Mercy seat is over. Hindi nila alam. Noong 1964 and 1965, sabi sa akin ng isang preacher, Brother Celis, I will prove to you that mercy seat is over 1963. O sige, basa. So wala na. Wala nang mercy 1964, wala na. Binasa ko sa kanyang quotation ng prophet. 1964-1965. Sabi ng prophet, Lord, we know that you are still sitting on your throne of mercy. Paano yun? 64-65, nandun pa daw sa trono, nakaupo. Okay. At hanggang kailan mananatili siya doon? Sabi ng Panginoon, through the prophet, mananatili ang corporal body na kaupo doon hanggang sa huling bride, tumanggap sa mensahe at mabautismuhan ng Holy Spirit. Amen. At hindi pa yung mangyayari yung mercy to the sober hanggat hindi nagmamanifest ang third fall. Ano bang third fall? Opening of the Word, speaking the Word into existence, and preaching to the lost. Habang hindi pa yun nagmamanifest yung third fall, mercy seat will never be over. Nawa natin mga kapatid, marami nagpapakarunong sa mensahe sa mga araw. They thought they can read the message. They thought dahil meron sila mga laptop at mga gadget, they understand the message. You understand the message by the Holy Spirit. Kung pagkalooban ka ng Holy Spirit, hindi yan makukuha sa galing, sa talino, sa lasang pinag-aral. No man knoweth the Father but the Son. And no man knoweth the Son but the Father. And to whom shall the Son shall reveal Himself? Napakapalad ng tao na yon, ng pastor na yon, na pagpahayagan ng Diyos ng kanyang kapahayagan. Amen? Namimili ang Diyos ng kanyang pagpapahayagan. Hindi lahat pinagpapahayagan niya. Amen. Nalalaman ng Diyos ang bawat motibo ng bawat mangaral sa ulit mga araw. Kung siya ay greedy, kung siya ay after sa popularity, kung siya ay greedy sa pera, at politics ang hangad niya, God will not reveal His revelation to that kind of minister. Amen. Kahit anong gadget ang gamitin niya, kahit gaano pa siya katagal sa mensahe ito, kahit gaano pa karami ang kanyang membro, God will never reveal His true revelation to that man. Yes. Maselan din ang Panginoon. Akala niyo ba yun? Siyang nakakalam ng bawat puso ng tao kung karapat-dapat kapag katiwalaan ang kanyang mensahe at kapahayagan. Amen. Amen?
Hindi siya, sabi nga ni Paul, it's not him that willeth, nor him that runneth, but the Lord that showeth mercy. Hindi nakukuha sa fasting, hindi nakukuha sa prayer, hindi nakukuha sa sinseridad. No man knoweth the Father but the Son, no man knoweth the Son but the Father, and to whom. Amen. Salamat, Pastor. Thank you. Pangalawa ka na nagbigay sa akin dito ng tissue. Yung una sa Canada, mayroong Black Brothers doon. Pawis na ako eh. Inabot yung panyo niya. Amen. Binalik ko yung panyo. Kahit maganda. Amen. Ito hindi ko na may balik kasi hindi mo na magagamit to. Everybody say praise the Lord kung nawa natin. Lahat ng sinasabi ko rito, if you're really reading the message, nandoon yan mga kapatid. Wala tayong sasabihin dito na labas sa mensahe. I've been preaching this message for more than 42 years, brothers and sisters. Never ako nagturo ng strange doctrine o ng divide ng mga churches. Stay on the line, sabi ng prophet. Stay on the line. Manatili tayo sa tamang linya ng mensahe. Amen? Pakainin natin ang nobya ni Kristo ng sariwa na pagkain ng mensahe. Hindi yung ating mga sariling kaisipan, hindi yung ating mga sariling mga pananaw. Napakaganda ng mensahe para ka pa mag-invento ng mga peke na mensahe. Sabi ng prophet, napaka-genuine ng kalangitan para maggawa-gawa ka pa ng impersonation. Amen? Bakit ka pupunta sa impersonation? May genuine. Yes. Di ba? Bakit ka pupunta sa peking pera kung meron naman genuine na pera? Bakit ka kaya ng basura kung meron naman masarap na pagkain? Amen. Bakit ka makikinig ng mga mensahe walang kwenta at wala sa mensahe ng kapanahunan kung sariwang-sariwa naman ang message Yes. na dumadalo sa true member ng Fivefold Ministry? To God be praised, to God be the glory. Amen? Hallelujah. So that is the fourth condescending. Mahaba pa yan pero will laktaw. Kasi, alas 12 na. Amen? Praise the Lord. So, anong oras binigay sa akin, Pastor? Yung pulpit? 11 ba? Oh, so, thank you. Salamat. Hindi na masyado matagal kasi nasa port na eh. So, ano na lang, ilang. And then, the fourth condescending is past. Tama po? Amen. We go to the fifth condescending. Fifth condescending, yan ang inaabangan po natin. Yan ang pinaka-exciting sa lahat na pagbaba ng Diyos. Bakit? Dahil ang fifth condescending ay ang Revelation 8:1. Hindi na yung appearing, but the coming na ng physical form. Ito na yung pagtayo ng corporal body ni Christ sa trono na inaabangan ng nasa soul sa the altar at inaabangan din ang mga bride na nasa lupa. Both heaven and the earth looking to that throne. Naghihintay tayo na tumayo na siya. Amen? Sapagkat sa kanyang pagtayo, yun ang hudyat, mga kapatid. Amen. Yun ang hudyat na lahat ng mga nasa soul sa altar magsisibaba na lahat. The dead and the living, mga minamahal na kapatid. At anong rapture? Sabi ni Brother Branham? Anong rapture? Kung ano nangyari sa Old Testament, di ba? Bumangon yung mga Old Testament nung sumigaw ang ating mahal na Panginoon. Eli lama sa baktani at nabuksan ang mga libingan. At nagsilabas ang mga Old Testament saints. At nagpakita sa bayan ng Jerusalem. At nakita sila ng mga tao. They will actually see sa resurrection, sa rapture, makikita nila ang mga dead saints, mga kapatid. Amen. Siyempre, sinong unang pupunta ng mga dead saints, kundi yung mga living saints. Amen. Para alarmahan sila. Amen. That the rapture is taking place. Ano ba yun, di ba? Tingnan nyo si Elisha. Sabi ni Brother, type of the bride. Elijah, type of Christ. Di ba? Napansin nyo si Elisha, ayaw humiwalay? Pinapahiwalay siya. Sabi niya, punta ka doon. Doon ka muna, may punta na ako. I will not leave you. Tapos magdating doon sa Jordan, dito, punta ka muna doon. Dito ka muna, may pupunta na ako. No, sabi niya, I will never leave you. Kahit siya ka magpunta po, punta ko, sasama ko sa'yo. Bakit? Nararamdaman ni Elisha na merong magaganap na caught up.
kay Elijah. Malakas ang kanyang discernment. At sabi ni Brother Branham, that is the type of the bride si Elijah. Pag nakakita ka na ng mga bagong mukha, young looking, 18, 25 years old na parang pamilyar sa'yo, kumakatok sa bahay mo at dumadalaw. Amen. Yun na yung signal mo. Something is taking place. Amen. The rapture is taking place. Bakit? Pamilyar sa'yo yung mukha na yun. Bagamat babata, sabi ni Brother Branham, from 18 to 25 years old, pero makikilala mo pa rin na ito yung kapatid na namatay at nagbangon na maguli. Then, sinong kasunod na babaguhin tayo? Sabi nung isa, believer, pagod na ako sa mundo, Lord, gusto ko nang mamatay, kunin mo na ako. O sige, pag kinuha ka ng Panginoon, isa ka rin sa sisigaw doon ng haulong-haulong sa souls under the altar. Diba? Sisigaw ka doon, how long, Lord? Hanggang kailang kami bababa? Saan mo gusto maghintay? Doon o dito? Marami nag-change mind kaya nung narinig nitong message nito. Nung narinig nila, gusto na nilang, bago nila narinig itong message nito, talagang, oh Lord, gusto ko nang mawala sa mundo nito, pagod na ako. Daming problema, daming sakit sa ulo, namin bayarin. Tapos nung narinig nila, maghihintay din pala, may inip ka rin pala doon. Walang kape doon. So sinong gustong maghintay dito? Asa ka ba eh? Magpakatotoo tayo, huwag na tayong ano. Diba? So, nakatingin tayo ngayon. Dito tayo sa 5th day condescending. Ito ngayon, pinakaabangan natin yung 5th. Dito nakahang ang langit at ang lupa, mga kapatid. Amen? May gusto ko sabihin kanya pero pinigil ko kasi it's not yet time. Kasi it's too deep. It's too deep po mga kapatid. It needs a separate topic to tackle that. Just to mention it would rather create questions. So, nilagpasan ko yun. Because I'm not here to confuse but to be just a vessel na marinig natin kung anong sinasabi ng mensaheng ito talaga para sa bride sa huling mga araw. Itong laman ng message, mga kapatid, sa huling mga araw. Amen? Maganda rin yung encouragement, maganda rin yung mga motivation. Maganda yan, lahat. Pampalakas, pampaiyak, pampaluha. Amen? Lahat yan, parts ng pagkain ng bride. But remember, sabi ng prophet, nasa ano tayo ngayon? Teaching rain. Former and latter rain, kinumbine. Amen? Nasa teaching rain na ang bride. Kaya all these things, mga kapatid, for rapturing pin ito, kumbaga sa palay, pampalaman sa palay. Kasi pwede naman ang palay kulay gold di ba? Maraming palay na kulay gold. Pero manipis, walang laman. Tama? Kayo po na nagtatanim, di ba? May mga palay na ginto talaga. Pero buksan mo, walang laman. Amen? Natutuwa po ba kayo pag walang laman? Gold? Ay, ang ganda naman ito, kulay gold. Pero okay na to, kahit walang laman, gold naman. Walang magsasaka na gano'n. Mainis ka, manghihinay ka sa pagod mo. Gold nga yung balat, pero walang laman. At ang rapturing faith, mga kapatid, yun ang nagdadala sa tao sa rapture. At sa ano yung nagpapalaman sa bride? The message of the hour. Amen. Ito nagpapalaman sa iyo. Kahit hindi ka ini-encourage, kahit manghihina ka, hindi ka bibigay kasi malaman ka na eh. Hindi ka na nabubuhay sa emosyon na kapag walang tumapik sa'yo, kumamay sa'yo, backside ka, hindi ka na magsisimba. Hindi ka na nabubuhay sa emosyon na pag na-review ka at tamahan ka sa preaching ng pastor magdadamdam ka. Wala ka na doon sa emotion na yon. May emotion ka pero hindi ka na kontrolado na emotion mo. Malaman ka na solid ka na At ang sign na ikaw ay malaman at solid, nakayuko ang binhi na punong-puno ng laman, hindi nakataas. May humility lagi yung believer na malaman ang kanyang pananampalataya. Amen. Praise God. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? So what is the fifth condescending?
1 Thessalonians 4:16, 17, at saka Revelation 8:1. Tandaan niyo po mga kapatid, ang fourth condescending at fifth condescending, magkadikit po yan, magkasunod. Napansin niyo po? Napansin niyo po? Kaya sabi ng prophet, Revelation 8:1, the seventh seal is twofold. The appearing of the Lord and the coming of the Lord. Magkaiba yun, sabi niya. The appearing is 1963, mighty angel coming down, fourth condescending, and the coming is the rapture. Kaya kung titignan niyo ang 1 Thessalonians 4:16, 17, kinumbine niya ang Revelation 10:1-4 at Revelation 8:1. Pinagsama niya. Tingnan niyo. For the Lord Himself shall descend from heaven. Pansin niyo po? Revelation 8:1. Unang descend, spirit. Ikalawang descend, the physical form. Pansin niyo? Amen. That's tie up together, mga kapatid. Pero tinago yan sa denomination. Amen. That's right. Kaya ang 1 Thessalonians 4:16, 17, hindi yan puro rapture lahat. Meron yan fold 1, Revelation 10:1-4, appearing, at second fold, the rapture. Amen. Kaya nga doon sa 1 Thessalonians, may sabi rin, the Lord shall descend with a shout. Sino yung shout? The prophet, the message of the hour. Amen. Pansin nyo yun? Ano yung shout? Ginising ang 10 virgins ng Revelation ng Matthew 25. Amen. Yun ang shout. Ginising ang 10 virgins ng Matthew 25. Ginising ang foolish virgin ng revival ng shout. Ginising ang mga pure virgin ng shout. Kaya nga si Brother Branham ang kinikilala na father of revival sa buong mundo noong 1930s sapagkat sa pamamagitan ng ministry niya na-revive ang wise. Amen? Naluwabat ko na. Bumigay na ako. Hindi pa. To God be praised. To God be the glory. Amen? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Kulang pa bang sisidlan o umaapaw na? Praise the Lord. Hallelujah. Kala ko kulang pa eh. Amen. There's still room. Di ba sabi ng Panginoon, dapat may cup runneth over. Hindi siya kulang. Umaapaw dapat ang ating mga sisidlan. Amen. Umaapaw Yes. sa mensahe ng kapanahunan. Ito ang pagkain ng bride. Ito yung pampalusog, pampataba. Ito yung rapturing faith. Para pagdating ng rapture, hindi ka maiwan. Yes. Mga kapatid, you and the message has become one. Ikaw at ang mensahe naging isa. Amen. To God be praised. To God be the glory. E tingnan niyo yung rapture. The Lord Himself shall descend with a shout. Ano sabi ng prophet? At the time na bumaba yung mighty angel ng Revelation 10:1-4, nandoon yung shout. Yung seventh angel sa lupa. Tingnan niyo, magkasama sa 1 Thessalonians 4:16-17 ang event ng Revelation 10:1-4 at Revelation 8:1. The appearing and the coming of the Lord. Hallelujah. Amen. Tingnan niyo. Tapos sabi ron, with the shout of the archangel. May sigaw ng arkanghel. Amen. Oh, blessed be the name of the Lord. Sino yung bumaba sa Revelation 10:1? Mighty angel. Sino yun? Si Christ. The covenant angel. Anong sabi ni Christ tungkol kay Michael, my brothers and my sisters? Michael was Christ, sabi ni Brother Branham. Amen. Tingnan niyo si Michael. Siya ang prinsipe ng Israel. Daniel chapter 12. Hanggang ngayon, pinagkakaguluhan si Michael sa message at sa denomination. Hindi nila alam na si Michael at Theophany, angelic body ng Diyos pag gusto niyang magpakita. That's right. Tingnan niyo si Gabriel. Nahirapan siyang bumaba. Hinarang siya ng mga prinsipe ni Satanas sa kalangitan nung siya ipadala ng Diyos para sagutin ang prayer ni Daniel. The very moment, sabi ni Gabriel, na nag-pray ka, dinanig ka na ng Diyos at ako'y pinadala. Pero hinarang ako ng mga prinsipe sa kalangitan. Daniel, tama? Anong sabi ni Gabriel? Mabuti na lang, tinulungan ako ni Archangel Miguel. Kita niyo, mga kapatid? Hanggang ngayon, nakukonfuse ang denomination dyan sa Archangel Miguel na yan. Hindi nila alam
That is the theophany, angelic form of God. That is what I am teaching. Praise the Lord. Amen. See, one spirit, di ba? Right. Di ba? Amen. Di ba kayo natutuwa, mga kapatid? Amen. Amen. Lord. God be praised. That's what I'm teaching. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Kung ako'y under the anointing ng Holy Spirit at ang pastor nyo under the anointing ng isa lang. Ang teaching, hindi pwede mag-contra din. Alangan naman Holy Spirit ako, tapos Holy Spirit, magkasalungatan kayo, mag-aaway kami. May bagay na mali sa Holy Spirit. Pagka ganon. There's nothing wrong with the Holy Spirit, my brothers and my sisters. He's always right. Amen. Siya'y laging tama. And then, anong sabi ron? The voice of the archangel. Sino yun? Ano yung voice of the archangel? Yun, yung sumigaw, the mighty angel cried with a loud voice. Amen. Yes. The mystery of the seven seals and the seven thunders. Yun ang voice ng mighty angel. Yun ang voice ng archangel. Nung siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Ito ang mystery, mga kapatid, ng mensaheng ito. Hindi yung last trump. Ano yung last trump? The last trump is the message of the hour. Ano ang trumpet? Sabi ni Brother, dalawang meaning ng trumpet. Separation and war! Inihiwalay na tayo ng message ng voice of the mighty angel bilang nobya ni Kristo para makipagyero sa lahat ng unbelief sa mensaheng ito. Amen. Yes. Hugutan na ito ng tabak, mga kapatid. The sword of the Lord, mga kapatid. The king's sword. Hugutin mo na yan. Kakat mo lahat ng unbelief dito sa mensahe, mga kapatid. Kasi maninindigan ka ng totoo at tama sa mensahe, hindi ka magko-compromise. That's the meaning of last trump. War! Declaration of war! Amen. Hindi yung nakikipagkaibigan pa kung kanino may pera at may dulyat. Hindi yun war. Amen. Compromise yun. Amen. Mas mabuti na lang ang simbahan ko sa ilalim ng puno ng mangga kaysa magandang simbahan ko, compromiser naman pala ako. Bayaran naman pala akong mga ngaral. Amen? Blessed be the name of the Lord. Praise God. That is the fifth condescending, my brothers and my sisters. And the sixth condescending. Last na to. Amen. Kayo mag-alala. Patapos na ako. Amen? Meron ba dyan nagsasabi na nag-iisip, ay salamat. Oh, ay salamat, di pa tapos. Meron akong member sa church dati pag nag-preach ako. Pag tinanong ko, anong oras na? Ang sagot niya, 12:00 na po. Ayun, na po. Talagang parang ang dating nagre-reklamo na. 12:00 na po. Sabi ko, mali yan sagot mo. Ano po? 12:00 pa lang. Para ka naiinip na sa diin ng salita mo, 12:00 na po. Diba? Dapat 12:00 pa lang. Di ba? Minsan, tamang words eh. Positive, negative minsan eh. Di ba? So, wag kung magutom ka dahil sa pakikinig ng Word of God. Karagdagan ng kaluwalhatian mo sa langit. Amen. Hindi ka maiinis sa preacher. Ayun na naman, ako. Abutan na naman tayo ng siyam-siyam nito. Amen. It will lengthen your presence and your patience sa stage of the perfect man, Amen. mga kapatid. At saka, mababawasan yung taba mo sa bilbil pag nagutom ka. Pabor sa iyo yun. Di ba? Nakapag-fasting ka dahil sa salita ng Diyos. Amen. Gaganda yung health mo. Oh. Totoo yung sinasabi ko, walang bola yun. Totoo yun. Dati ako, laki ng tiyan ko kaya. Constipated ako. Pero, salamat, may take your time. But we are nearing the end. The end is near, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, pag ganado ako, mag-preach sa isang church, ibig sabihin, yung mga nakikinig, nagpi-feed sila sa Word. Kasi the Holy Spirit, sabi ni Prophet, feeds on the Word. Habang ginaganahan ng Holy Spirit, ibig sabihin, meron siya nakikitang mga
nakasahod na si Sidlan. Amen. Pag wala ng gana ang Holy Spirit, kasi wala na rin gana yung mga nakikinig. Ganun yun, totoo yun mga kapatid. Because the Holy Spirit feeds on the Word. Diba? Habang may humahatak, ang Holy Spirit nagbibigay. Pero pag wala nang humahatak, tamad na, inantok na, wala nang gana, magda-die down na rin ang anointing. Kasi we are preaching under the anointing, remember? Hindi ito gawa-gawa ng tao sa likod ng pulpito para sabihin at gawin ang mga bagay nito. This is under the anointing of the Holy Spirit, my brothers and my sisters. Amen? Yun ang mga tunay na lingkod ng Diyos. They are under the anointing of the Holy Spirit. Genuine anointing to the soul. Kasi sabi ni prophet, yung false anointed ones, sa body lang at saka sa spirit yun, hindi sa soul. Yung genuine anointing sa soul yun. At kapag genuine ang anointing, now listen to this my brothers and my sisters, genuine ang anointing sa preacher, mga kapatid, sa soul niya, magbi-break yan o magbi-break ng word ng katotohanan ng mensahe na walang dagdag, walang bawas. Kasi nakakonect yung anointing sa kanya na genuine, sa soul niya. Amen? At kapag nakakonect yung genuine anointing sa soul ng tao ng preacher, patuloy na magre-reveal ang Holy Spirit ng mga katotohanan sa bride ng ating Panginoon, mga kapatid, at walang sala yun. Walang mintis at walang mali doon. Everything is reflecting the Urim and Tumim. Amen? The light and truth. Yan ang ibig sabihin ng Urim and Tumim. The Bible and the message of the hour. Yan ang Urim Tumim natin ngayon, mga minamahal na kapatid. And what is the sixth condescending of God? Last, mga kapatid. Revelation 14 verse 1. Yan po ang pang-anim na pagbaba ng Panginoon. Let us read this. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion. Nakatayo na po ang lamb sa bundok ng Zion. Amen? Kita nyo po, pang-anim na pagbaba ng Diyos. Sinong kasama niya? And with him, 144,000 ang ika-anim na pagbaba ng Diyos ay sa Mount Zion. At kasama niya ang 144,000. Ba't hindi niya kasama ang bride? Ba't di tayo kasama? Saan tayo iniwan? Ito ang sabi ng propeta, mga kapatid. Sa message niya, Exposition of the Seven Church Ages, the Revelation of Jesus Christ. Ito pong sabi dito. Now, where will the Gentile church be while Jesus is making himself known to his brethren? Remember that the bride of Joseph with the two children were in the palace. For Joseph had commanded, let everyone leave me, put them all out from before me. So the Gentile bride was hidden in the palace of Joseph. Where will the Gentile church go in the rapture? Into the palace. The bride will be taken off the earth, fifth condescending. She will be caught up before the great revelation to meet her Lord in the air for 3.5 years. While the retributive wrath of God is poured out, she will be in the great marriage supper of the Lamb. Then he will return, leaving his bride in the Father's house. And he makes himself known to his brethren. Everybody say praise the Lord. Amen. Iiwanan tayo sa langit ng Panginoon, sa palasyo. Bababa siya, makikipagkita siya sa 144,000. At magpapakilala siya sa buong Israel. Ako ang inyong pinatay 4,000 years ago. Ako ang inyong Messiah. Ako ang inyong Savior! Yun ang sabi ng prophet dito, mga kapatid.
pag nalaman ng 144,000, nalaman din ng mga Israel na itong hinihintay nila Bisaya, ito pala yung pinatay nila 2,000 years ago. Anong sabi ng Genesis 45:1 fulfilled? Sabi ng prophet, then Joseph could not refrain himself before all of them that stood by him. And he cried, cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. 144,000, mga kapatid. Kita niyo po? Joseph is a type of Christ, sabi ni Brother Branham, tama? And now, Genesis 45 is about to be fulfilled sa ika-6 na pagbaba ng Diyos. Amen. And also, Zechariah 13:6 is about to be fulfilled. And one shall say unto him, sasabihin sa kanya ng mga Hudyo, whereat, what are these wounds in thy hands? Bakit may mga sugat ka sa balat? Then he shall answer, those with which I was wounded in the house of my friends. Ito ay sugat na tamaw ko sa aking sa tahanan ng aking mga kaibigan, Israelites, mga kapatid. And then matutupad dyan ang Zechariah 12:10-12 na pinasa ng prophet. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son. Dahil nang namatayan ka ng nag-iisang anak, ang iyak ng mga Israelita sa araw na ito, and shall be in bitterness of him as one that is in bitterness for his firstborn. At sa lakas ng iyakan, maririnig sa buong Jerusalem at Israel. In that day, there shall be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadad-rimon in the valley of Megiddon. And the land shall mourn. Every family mag-iiyakan. The family of the house of David mag-iiyakan. Ang mga asawa mag-iiyakan. Ang mga pamilya ng Nathan mag-iiyakan. Pati mga asawa nila, mga kapatid, grabing iyakan ang magaganap sa sixth condescending. Iiyakan nila ang kanilang Messiah na pinatay. At anong sabi ng prophet? Ang tawag dito ay recognizing the rejected atonement. Remember, ang AD 30, amen, ay nireject ng Hudyo. Tama? Inakap ng hintil. Tama po? The cross was rejected by the Jew, but embraced by the Gentile. Amen? Hallelujah. Ang first atonement ay nireject ng Hudyo. Tinanggap ng Gentile. The second atonement, the opening of the word, nireject ng Gentile, inakap ng 144,000. Kabaliktad naman ngayon, mga kapatid. Amen? Ang message of the hour, nireject ng denomination, pero aakapin ng 144,000 pag narinig nila, sabi ng propeta ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kaya ang tawag dito, recognizing the rejected atonement. Mourning time for their sins for rejecting the atonement. Amen? Amen. Ang pagsisisi nila ay nakabatay saan? Sa pag-reject nila sa ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. That is what the Word of God said, my brothers and sisters. At kailan mangyayari ito? Itong sabi ng prophet, mga kapatid, before we close, mga minamahal na kapatid, sabi niya rin, now remember, this Zechariah 12:9-14, at sa itong Genesis 45, at Zechariah 13:5, sabi ng prophet, now remember, what we have read in Revelation and Zechariah, both come right after the Great Tribulation. Kailan mangyayari ang sixth condescending? After the Great Tribulation.
iiwanan tayo sa langit ng ating mahal na Panginoon Kristo, siya'y sasaglit, mga kapatid, magpapakilala at magpapakita sa 144,000 at sa Israel. At sasabihin niya, I am your Messiah. And this time, mga kapatid, makikita natin ang iyakan na to, grabe. Marinig ito sa buong Israel, ang iyakan. Hindi kagaya ngayon. Ang Hudyo kasi individual eh. Israel is a nation. Tignan mo, pag may namatay sa kapitbahay, yung kapitbahay lang umiyak. Di ba? Yung kapitbahay nagtatawanan pa. Di ba? Kasi individual ang hintil eh. Pero Hudyo, pag namatay ang isa, buong nasyon. Meron silang national spirit. Amen? Pero ang Gentile, individual spirit. Amen? Minsan nakita na natin yung isang tao na pilaya, nabalay ng paa, parang hindi pa masyadong dibdib. Di ba? Kita na natin walang isasaing, hindi pa masyadong randam. Pero kung may pag-ibig ka ng Panginoon sa puso mo, amen? Gagana pa rin ang love of God sa iyong puso, kahit individual ang Gentile faith. Amen? So to God be praised, to God be the glory, mga minamahal na kapatid. Ang message na ito ay nagbigay ng liwanag sa nobya ni Kristo. Amen. Tungkol sa kanyang siyam na pagbaba. At meron pang 3 natitira, mga kapatid, na pagbaba ng ating. And these things ay itinago ng Diyos sa kanyang mensahe, mga kapatid, ang mga bagay na para maging pagkain ng nobya ni Kristo sa huling mga araw. Amen. Thank you for inviting me, Pastor Yok, at I hope hindi ako nag-cause ng confusion, kaguluhan sa inyo sa mga mensahe nito. Kundi lalong napagtibay inyong pananampalataya. What you're listening, the message of the hour is the truth, mga kapatid. Amen? Mga mayayamang mensahe ng Diyos na binigay kay Brother Branham at i-channel sa Fivefold Ministry sa huling mga araw. So, ang kapurihan sa Kanya. Amen? Sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian at kadakilaan sa lahat ng mga bagay nito. Let's all stand, my brothers and my sisters. Amen.